Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bird Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Motos Battle 3D versus Philos Pedestal 2 Semis. Nilike ko na yung video guys, nag-subscribe na rin ako. Ganun pa man, ito nga pala ay requested ni Herbacio Liemet. Sabi niya, boss, pare-act po ng Philos versus 3D sa Motos Battle. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay at nag-aabang sa reaction video natin. Marami nag-chat at nag-email sa akin na nakakatulong daw yung reaction video ko sa pang-araw-araw nila na buhay. Kaya ganun pa man, kahit marami tayong pinagdadaanan, pagsubok, problema, trabaho at kabisihan, ginagawan ko pa rin ng paraan kasi alam ko nakakatulong sa inyo. Kung nakakalimot kayo sa problema ninyo, ganun din ako guys yan. Medyo nakakalimutan ko yung mga kabisihan ko, stress ko dahil nakakapag-react din ako at nakakatulong ako sa inyo. Ganun pa man guys, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe dito. Click niyo na rin yung notification bell para makatulong sa atin. At huwag niyo kalimutan na i-share to sa mga kaibigan ninyo para makita nila na merong isang katulad ko na nagre-react sa mga ganitong klase ng mga bagay. Especially pag nagre-request kayo, like kung ginagawa yan. Pag the more na marami ang request, marami tayong nagagawa. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer here in California, may audio engineer at the same time, master hypnotherapist, master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo, and at the same time, baka may matutunan tayo guys sa pwede natin ma-share. Kasi ako guys, di naman ako perfecto rin ako, makasalanan din ako. Pero yung bagay na problema at mga kasalanan na nangyari sa atin, nalilinis natin yan. Nagiging mabuti tayo, gumagaling pa tayo, tumusay pa tayo sa takbo ng buhay. Dahil meron tayong mga problema pinagdadaanan at yung decision making natin last talang gumagaling. At alam ko na ganoon din kayo at lalo kayong yumayabong at nagsisikap. At hopefully, ang wish ko na maging mabuti yung buhay ninyo at maging maayos ang kinalalagyan nyo at katuyuan ninyo. At maabot ninyo yung mga pangarap ninyo. Especially yung mga decision ninyo maging maayos din. Ganun pa man, let's do it. Motos Battle League 3D versus Philos Pedestal 2 Semis. Let's do it. Kape guys, kape. Woo! Sukdulan. Anthony. Brand partners. Okay. Okay yung ginawa dito ng Motos Battle League kasi naghahanap sila ng sponsors and brand partners o email at Motos Battle League. Tignan natin baka makatulong tayo kasi gusto ko makatulong sa mga ganitong klase ng mga larangan. Makatulong ako. Kung meron kayong mga kilala na pwede makatulong, diyan niya. Sana makatulong. Titingnan ko kung anong klaseng tulong pwede kong maibigay. And I will gladly na mag-email sa kanila. Hanapin ko kung anong maitutulong ko. Kasi napakahusay ng mga ganito. Kasi nag-open sila sa mga tao na nagmamahal sa ganyang klase ng kultura para mabigyan kayo ng kalayaan at karapatan na tumulong, di ba? Laking bagay niyan kasi ang daming mga tao na natutulungan and at the same time nawawala yung mga kabisyuhan ng mga adik at mga ganyan. Magandang bagay itong ginawa ng Motos Battle. First time magsasalita ang isang katulad ko na para bang isang isdang pating sa ilalim ng karagatan, katatagan. Okay, let's see. Okay. Shoutout kay Enigma. Got bars. Image. Shoutout din kay M-Site. Woo! Real talk. Motos Battle League. Sukdulan 2. Pedestal 2 tournaments. Si M-Site pala yung rito, yung host. Naalala ko nga kasi sabi nila si M-Site yata yung may-ari ng Motos Battle League. Nandito pa rin kami sa God Bars Clothing Shop. Huling laban na ng gabi, magingay para sa parating na laban. Maraming salamat, Pastry Vapors, Crown Manila, TPCM Macau, at syempre, maraming salamat sa CC Gripita, maraming salamat sa Momento Bobadilla, Bobadilla Group of Companies, sa Pastry Vapors. Guys, subukan kong litan lang yung video para marami tayong magawa. Ito, Aspire, collab nila, Aspire yan. Salamat. Shoutout Aspire From Manila, page. Nico Manning, maraming salamat sa pagpunta. At eto, tang inalaban to sa kanan, galing pa ng Davao City, mag-ingay para kay 30. Ang daming artist ng Davao, I'm very proud of Davao. Maraming magagaling na artist at rapper sa Davao. Kasi
walang masyadong karahasan, malinis. So yung mga tao walang masyadong iniisip kundi yung paggaling lang nila. Kasi masyadong nasa order yung Davao. They have a proper order. Maganda yung sistema nila, maganda yung kalakaran nila, maganda yung batas nila, malinis sila. So wala na silang iniisip ng mga negatibo. So puro lang sila sa pagtaas. Yung mga isip nila, kaya ang daming magagaling na artist sa Davao dahil yun lagi yung nasa isip nila. Yung pagbuti dahil wala na silang masyadong negatibong naiisip. Puro positibo na lang. Kaya ang laking impact talaga ng merong maayos na order sa syudad, malinis, yung mga tao, disiplinado. Nakakatulong kasi yun para dun lang lagi nakaset yung mind mo. Tuloy natin yun. Kasi impluwensya nasa paligid. Yan lang yung bagay. Kasi another Davao na naman, diba? 7-0 pa. Paumbong Bulacan, mag-ingay para kay Pilos. Shoutout Pilos pa. Dami rin magagaling sa Bulacan. Diyan galing yung Abacadas. Nagkontos kami. Nanaras ito, hindi pinili na mauna si Pilos. Unang banat kay Pilos. Pedestal 2 tournament, semis. Pakinggan natin laban. Check! Intro pa lang. Damay na. Mga taga-sulat mong bigatin. Dahil mapasak man o 6, walang maestrong banta sa akin. Hoy! Promising MC ng Mindanao. Ito ang pinakamalimong pagdayo. Kasi ngayong nakapigaan mo ko, babalik ka ng Davao bilang nabaling pangako, Motos Game! Matagal mo na akong gustong makalaban sa gitna. Pero payo ko, gumilid ka. Kasi yung nais mong makadaupang palad, umiinit na. Vince undefeated, Tonyo most viewed, pinakita ko angas ko. Ikaw, binigyan ka na ng bato, at di pa rin dumoble, lakas mo! Di ikaw yung second place na hinahanap. Huwag mo akong abalahin. Nagkataon lang na ikaw yung 3 na dapat kong putulin. Di ka na nga lumaguboy. Tas ngayon, ikaw pa'y itutumba. Isipin mo anong sinabi ng manipis na puno kung yung mataas na kahoy di nga umubra. Matagal kong Maganda yan kasi may history, mataas na kahoy, tapos may puno. Tapos 3, diba? 3, ang naman nun, ang katumbas naman nun, puno, tapos yung letrang 3. Kasi 3-0 din siya, o baka meron pa siyang ibang sinasabi sa 3. Tapos sabi niya puputulin. Ang gandang, rin yun metaphor din yun double entendre. Ang gandang kombinasyon kasi may double entendre ka na, may metaphor ka pa dun sa sinasabi mo. Very witty. Na nga lumaguboy. Tas ngayon, ikaw pa'y itutumba. Isipin mo anong sinabi ng manipis na puno kung yung mataas na kahoy di nga umubra. Matagal kong joke kay Antonym. Sige, pag-usapan natin. Wag na, di na kailangan pakabain. Dumako na tayo sa bracket kung saan ikaw naman ang mawawala sa atin. Gumawa ako ng patibong na ako mismo muntikan ng mabitag na wala ako nung round 2 tila di maaninag. Nang dahil sa pasikot-sikot na ligaw na hagip matalo. Kaya ngayon, nagbaliktad ng damit para makabalik na ako. Nagawa kong itaya pati pato. Sabi niya, nagbaliktad ng damit. Pag binaliktad kasi, binaliktad mo yung damit mo. Sa tingin, hinubad niya, nagpalit siya ng damit, hindi nagbaliktad. Baliktad ng damit para makinag. Nang dahil sa pasikot-sikot na ligaw na hagip matalo. Kaya ngayon, nagbaliktad ng damit para makabalik na ako. Dapat hinubad niya, tapos binaliktad niya yung damit niya para isuot niya. Baliktad yun dapat yung proper way na yun. Kaso pinalitan niya yung damit niya, naghubad siya. So, pinalitan niya. Pero, sa akin na-appreciate ko pa rin yun kasi parang nagsilbi yung siyang simbolo. Kasi hindi niya naman kasi kailangan gawin yun Pero nag-props pa. Pero dyan mahuhuli siya. Kasi, diba, mali yung paggamit niya ng idea tapos sa props na dinala niya. Pero, yung esensya nandoon. So, appreciated ko pa din. Nagawa kong itaya pati pato. Walang alinlangan. Dahil pag malaki yung sinugal, mas malaki yung tatamaan. Inipon ko yung galit. Lahat ng maliit manood. Aking papakitaan. At alam kong isakasan ng mata. Kaya ngayon, ikaw naman ang pandidilatan.
Kung tatapatan mo lang ako ng 4-bar set, line marking, hindi ako magagawang abutin. At kung aasarin mo akong tindero ng gulay, sa kangkungan ka pupulutin. Alam mong nasa watchlist kita, kaya pati pangalan iniba. Kasi inalis mo yung TH sa 30 kasi tamang inala ka. Bars. Ayan, tumatak yung, bigyan natin ng props yan. Kasi yung rhyme scheme niya papunta doon sa bagay na alam mo na nasa watchlist kita, tas tigas ka tamang hinala ka. Kasi yung kutob niya, nagmanifest, yung kutob ni 30 nagmanifest na nasa watchlist siya ni Philos. Kaya nagpalit siya ng pangalan. Kasi yung presensya ni Philos, ganun daw kalakas. Yung idea na kita ko base sa lyrics niya. Tapos, natinanggal niya yung TH kasi tamang hinala daw siya. Ang laking bagay nung kasi yung rhyme scheme bumuo doon sa mismong konsepto na yun. Nagkaroon ng storya sa bagay na yun. Yung maka-create ka ng storya sa rhyme scheme na yun. Kasi may rhyme scheme lang, okay lang. Pero yung makabuo ka ng technical na storya na merong beginning, middle, ending, climax, yan laking bagay nun. Diba? Try natin. Kakarindi na yung flow mo, tang ina, sakit sa tenga. Bakit mo ba ini-slow mo? Di naman maganda yung eksena. Ang sarap mong sapakin. May patapik-tapik ka pa sa hangin. Ang galing din nun. Sabat mo pa ni-slow mo, hindi naman maganda yung eksena. Kasi yung parang yung idea na yun sa movie niya kinuha eh. Meron kasi mga slow mo katulad sa 300, may mga slow mo na pag-chop, pag-saksa, pag-ano. Pero kung hindi magandang eksena, hindi na kailangan i-slow mo yun. Hindi naman kasi magandang eksena. So, ang gandang ideolohiya mula kay Philos. Na-appreciate ko na lumalakas na yung ano niya. Kasi una, parang kinukuha niya pa lang yung loob ng mga tao na ganito yung style niya. The more na naririnig natin yung style niya na ganun, mas na-appreciate natin. Kasi ang reason kung bakit na-appreciate na natin yung linya ni Philos kasi consistent siya sa ganung klase ng estilo. At dahil doon na parang, okay pala, na-stretching yung utak natin, na-stretch siya. Na parang, nasasanay na tayo sa ganung klase ng mga bagsakan ni Philos. So, sa tingin ko, may kabigatan yung ginagawa niya. Alam mo kahit galing kang malayo, malapit-lapit ka na sa akin. Pero ang match up, antukin laban sa batak. Ako daw yung mahuhulog. Tamang binigyan ka ng sleeping pill, kaya ikaw tong matutulog. Mararanasan mo ng pumikit ng hindi nagpapanggap at ngayon ka lang din maluluha na hindi ka naghihikab. Yun! Ganon pumuntos! Hindi yung puro bars tungkol sa sarili. Mag-isip ka ng maigi na kahit may RDY ka sa pangalan, di ka pa sa akin ready! Isa na namang mula, hinaharap ang hinaharap ko. Pero eto ang masakit, na kahit galing kayong future, I'm always one step ahead. Oo, step. Bumubuhat ng team. Ako ang core, pinakakailangan. At ngayon mo malalaman na siguradong may tulog ka kung carry ang usapan. Night. Na-appreciate ko yung ginagawa ni Pedestal pero sa tingin ko pinapwersa niya yung creativity doon para napakalinis ng flow, maganda yung pagkaka-deliver din, may intensity, package. Kaya lang yung papaano mo i-construct talaga yung verse na meron ka na mas in more creative fashion para mas lalo siyang ma-appreciate, wala pa doon eh. Merong talaga si Philos, meron siyang tawag dito, may potential siya. Kasi kailangan nandun yung niya kasi para pakiramdam ko hindi na-appreciate yung mga punchline kasi naghahanap ng alam niyo yun, para kung diretso lang tapos may punchline dito, hindi siya ganoon kaagad na-appreciate. Pero kung diretso siya rito, biglang kumulot, tapos biglang papunta sa may punchline, nagkakaroon ng parang, shit, may sabog. Kasi unexpected. Pero pag expected kasi masyado, na-anticipate yung punchline, parang hindi rin ma-appreciate. Kasi nawawala yung esensya ng creativeness doon eh. Pero na-appreciate ko pa rin kasi sa tingin ko napakalinis ng performance at estilo siguro ni Philos yan. Mahihilot niya pa. Tuloy natin. Yo! Ikaw yung gusto kong makalaban sa round 1. Kay Sight, binungad ko. Kasi magiging stretching sana kita sa tour na kung inunat to, flip top game! Yeah! Ay puta, motus pala. Kasi sabi niya, di ako nag-try out kasi pag ako nag-champion, sila kukuha sa akin. Tira ni Timang. So kailangan mo pa mag-champ para mapasok sa flip top. Hina mo naman! Siya si Renz na professor.
Boka fatal bawat angle. Nakadamit tapos kompresor. Puta, habal-habal driver. Oh, sinasay ko yan. Yung paandar, habal-habal, tol, tinatry ko lang. Yung Tinatry ko jowa lang. mong may pikos, i-open ko yung puke. Tsaka sisigawan ng, putang ina mo, matauhan ka naman! O pusa, pusi, baong dis sa katuwang na kahit magka 9 lives pa yan, di niya may experience magbuntis ng 9 na buwan. Kahit anong libog o baon, useless pagtili. Adik naman magsasabi sa yung ganito gumamit ng puti. Eh yung pangarap mong baby boy, di mo maibibida. Di ka na nga sisikat, hayop ka, wala ka pang san na makikita. Kasi panay sigaw para masakyan, ano? Pakaawitin nun, sa tingin ko, sa unang pasok pa lang, half pa lang ng ano ni 3D, nakuha niya na kagad yung ano, yung crowd reaction, nakuha niya na yung ano, kagad. Kasi mas lumilikot yung utak ng mga tao. Pag the more na nag-iisip yung mga tao, mas lumilikot. Doon nakuha nila yung ano, yung attention ng ano, diba? Kasi ang ganda ng pagkakagawa doon ni 3D. 9 na buwan, tapos yung parang meron ka na kagad na idea na may personal na nangyayari. Tinitira niya yung asawa ni Philos na hindi daw magkaanak. Hindi daw siya magkaanak, hindi ka na nga sisikatan, wala ka pa makikitang san. Tuloy. Barker yan, Hindi ka na nga sisikat, wala ka pang makikitang san. Tuloy. hindi family tawag sa inyo, tanga! Partner lang! Masakit na ba, tropa? Malapit na sa trauma, na wala ka nang ang pamilya na buo, di ka pa makabuo ng pamilya. Di ba linya mo to? Di mo alam kung saan ka nang galing? Puki ng ina mo! Baka dun inilabas? Bugok? Banot batukan? Ikaw, saan ka galing, Pilos? Sagot! Tamo, di mo alam! Yung... Ginamit yung tamod, tapos tamo, di mo alam. Tamo, tapos di mo alam. Kinunok niya yung dalawang bagay nun. Napaka-witty nun. Yeah. Na-appreciate ni M-Site yun. Sabi niya, talino ng pagkakagawa dun. Yung bibig na tikom! Di ba pangalan ng tatay mo, Erning? O ba't wala kayong ipon? Sa larong stop dance? Umpisa pa lang, nakuha na ni Terdy kagad yung boto ko dahil gusto niya talagang manalo dito dahil umpisa pa lang binanatan niya na kagad siya ng personals. Pakahusay ng atake niya dito. Kasi kung paano niya ginamit yung personals in creative manner, ang laking bagay nun. Kaya ayoko rin na pag mas maganda talaga pag ano freestyle battle eh. Pag written kasi talaga guys, medyo madumi talaga eh. Alam ko mahirap yung ganyang klase ng bagay. Mahirap talaga. Hindi rin ako magaling sa mga ganyan-ganyan. Pero I can criticize. Pwede ako makasilip kasi makikita mo rin yung difference eh. Sa tagal na din namin nanonood yan guys eh. Sarap din kasi manood ng battle kasi maririnig mo yung mga papaano sinusuri ng mga artist na magagaling. Tapos doon matututo ako paano sinasabi. Tapos sa tingin ko yung profession ko nakakatulong sa paghimay din ng bagay, sa pagtingin. Kasi minsan kasi kahit very experiencado na yung rapper, kung hindi naman ma-explain ng maayos yung sinasabi o kasi limitado lang yung kayang explain sa words, 'di ba? Sa structure din ng bara, limitado lang din. Di rin natin makita yung intention, di rin natin makita para saan yun, yung ano bang creativeness yung hinahanap natin kasi bawat words may branches, 'di ba? Yung branch na yun, di mo kailangan mo pang hanapin kung saan yun patukoy. So mas siguro dahil sa profession medyo nakikita ko rin yung paggamit ng proper na words, tamang sa tingin ko yun lang naman naisip ko. Yun lang. Pero I'm not the best. I'm not saying na himay na himay. Hindi naman. Siguro na-appreciate ko lang. Mas klaro lang siguro pag na-explain ko siya sa sarili ko at na-explain ko sa camera. Kasi sa tingin ko yun yung tamang proper na pag-explain sa ganong klase ng bara. Kasi pag hindi natin maintindihan yung bara, dito kasi napopost natin, di ba? Napopost natin, na-stop natin yung video, na-explain natin yung bara, yung meaning, yung hidden, yung message. Kasi at the end of the day, nasa facts, meaning, o message, di ba? Facts ba yun? May katotohanan ba yun? Yung meaning nun, yung meaning nung sinasabi niya, ano yung esensya nun. Tapos yung mensahe tungkol doon, ang laking bagay din. Tuloy natin. Champion daw airpack nito.
Hayop andop? Paanong di mananalo? Gago na stroke, aray! Siya'y nanatili na bulok sa pagmamahal uhaw. Pero ang solid ng haligi nyo no? Dinagalaw. Meron pa akong idadamay. Sa sakit, mapapapikit ka. Yung putang inang... Huwag na nating tirahin, mukhang gamit na. Anong sasabihin mo? RIP sa trip na to. Kesyo sariling gastos kadadayo ko. Guys, sabi niya, 6, sak, unknown, tropa, yaman, flip-top, pamilya, kesyo buntis, asawa ko. Banggitin mo lahat yan ha, kasi lahat ng yan wala sa'yo! Yaman baka mo! Kulutin mo! Di ba wish mo yan? Nang masampal ko sa mukha mo na yung hinahangad mong 20K sa tour na trip ko lang! Ginamit niya pa yung pera bilang props. Na parang, pera na to, trip ko lang to. Yung pag-battle dito, trip lang. Ang laking bagay nun. Umpisa pa lang. Nakakuha na kagad siya ng fanbase doon. Binastos ka ng gusto, pero dinaan pa rin sa sining. Pagiging tatay at pagiging kampyon, mahiya ka sa magiging! Nagkaroon pa ng fans si 30 dun, no? Meron na siyang, kagad, meron na siyang, fangirl. Mag-isa lang si Philos. Tingnan natin si Philos. Siguro sa first round, ibibigay ko kay 30 kasi effective yung personals niya, maganda yung pagkaka-deliver. Yung intention nandoon, napakaklaro ng punchlines. So, kita mong tumatama talaga kay Philos. Tuloy natin. Yo, Chet! Siya daw ang anino ni Calix at Supremo. Nasa likod ka nila? E di ibig sabihin gago, pinapapit mo sila. Bilang pinuno, aalalayan, sasamahan, ikaw yung hawakan? O sadyang ginagamit mo yung SK kaya gusto mo maging kapitan? Pag walang wala na, hingi pabor, binabata, kinikengkoy. Tamang nilalaro mo yung menor para magkameron. Dati, gusto kong sumali. Kaso ngayon, akin ang naestima na para san pa yung unknown kung kilala na kita. Manggagamit! Manggagamit, putapete, barok na tinyente, kalugan ni Duterte, kaya bugok na presidente. Huwag mong ihabang na may grupo ka. Sana ito mag-isa. Madaling sumulong. O kaya kong isolve yung division namin kahit walang kal na katulong. Eh ikaw, kung walang sak, wala kang sapatos na masusuot para humakbang. At malamang kung walang 6, threat, wala ka ring bilang. Itong tamod ng dalawa maliligpit pagkat tinapat sa masipag na empleyado. Garantisado, kasi I always Mindanao, kaya malinis tumarbaho. Ang dali mo lang talunin, puro ka lang English, kaya paano naging intensity? Samantalang puro yabang, puro forma, ganyan pag nag-varsity. Pre! Yang estilo mong cutwords pati si site, di na natutuwa. Kasi kakakat mo ng cut, pati yung direktor, alam ng pusi ka. O cut, direktor, pusi, direktor, cut, putang ina mo. Puro ka slow it down. O mauulit mo yung linya, pero hindi yung punchline count. Ang real shit, Bars. ang tamad mo sumulat. Tas eto mas angat, ulay malayo ating gap. Kasi masyado kang overrated, parang tambay kap. Hindi mo ka, putang na. Di mo kayang bumuo ng pangungusap na purong Tagalog. At kung sasabihin mo kasi Bisaya ka, maulaw ka sa imong nawong. Idinadahilan mo yung lingwahe, lakas ng tama neto. Kasi ginagamit mo pang daya yung dialekto. Wow, bars. Di porket So, ginagamit niya yung nagpe-play victim siya para masabi lang na, hindi ako marunong magtagalog. Ang laking bagay yun kasi
parang in-expose niya yung weakness mo eh. Although hindi naman siya weakness, pero sa laban kasi na to, pwede mo talagang gamitin lahat ng nasa arsenal mo eh. 'Di ba? Magpa-play victim ka, yumabang ka, mag-angas ka, gamitin mo lahat ng anggulo para makita para manalo ka. Regardless. Pero hindi ibig sabihin nun na parang para sa akin masama 'yun. Sa akin okay lang 'yun. Sabi mo rito, mambastos ka, sabi mo kung ano, i-battle 'yan eh. Eh nang ginawa kayo para talaga diyan. Kailangan you have a thick skin. Tuloy natin. Bakit dayo Laki ka ikaw nun. na ang sentro ng atensyon at mataas ka na sa amin dahil alam naman natin na pag sinabing center laging nasa ilalim. Kaya kitang dakdakan, puntusan at iwanan gamit dribble. Kasi kahit anong height mo, sir, para sa akin too small. Gamay ko yung meta third, konektado yung linya gago. At kung umpugan lang ng rounds kumpara sa akin, lato. Ay ba? Nayayabangan ka? Sinabi ko na ako ang kampiyon. Last year pa. Oo na, unahan ka. Kaya paanong ikaw ang magiging ka? At last, alam ko nagpatulong ka sa dalawa mong bestie. Sanay kayo sa threesome. Plus lahat kayong tatlo ay may ekis. Pagkat lakas ko ay 3 times, itong umaasa lang sa 4 bars, tinapos gamit 3 lines. Ganda na. Bisayang walang takot. Sa Luzon, panhik panaog. Bulacan sa Mindanao, magkaiba tayo ng pasabog. Ika'y pinatanggal kasi hilaw kapos katropa. Saktong pin natanggal pagbitaw sabog sa bomba. Pilit daw yung abuse sayap. Eh ganun bigkas nun sa Ingles. Nakakatawa, nakakasura. Eh kayo nga mga Tagalog eh. Yung stand-by, nagiging standby, mga walang magawa. Ulat peles gaguwik, lamay bobo pang bibenga. Sulat Apex man ulip, sa may toyo lang bibenta. Pilos, solip pag binaliktad, tsaktong ko magbibilib. At napush ko pa sa lip, yun ang tulak ng bibig. Sinuyo nagtaka, siguro lampa ka, biglang nag-iba yung mood, tinoyo lang pala. May linya yan kay Antonio na, kung di ka sinabihang ginto, malamang nasa pila ka pa rin. Ngayong diamante na kalaban mo, huwag mong mamasamain, na kahit maging ginto ka papil, laka pa rin. Isang wordplay lang kaya mo, pues ito mas madie na kahit masusi, man paghahanda mo pil, laka pa rin. Kung feel mo dumipensa tong skill ila. Nakakatuwa kasi nagna-nameplay siya dun eh. Yung pilak. Pilak kasi ang meaning ng pilak, silver, di ba? Feel, tapos lock ka pa din. Yung lock parang may kakulungan ka pa din. So, ang ganda ng mga ginagawa dito na third na appreciate. Alabas, sell mo bumibenta, yung sell ko Alcatraz. O sell, smallest unit kinatawan, etong pinalam. Maganda rin yung Celco Alcatraz bumibenta. Kasi yung Alcatraz kasi, ano yan eh, parang kulungan yan dito sa Amerika. Hindi ka basta makatakas kasi nasa gitna siya ng parang malakas na dagat-dagat parang sa ano. Baga, ano rin ka talaga, papagod ka. Tuloy natin. Ano, nagkokontra ba? Source of living ko ay cell, pero mitochondria. Kahit sa hugis man tignan, may sining tong durako. Hindi man well-rounded, pero bars pa rin kung oblongato. Tong kalaban, piece of cake. Wala pang piece of... Maganda rin yung creativity na bars pa rin kasi oblong nga to. Kasi oblo, pag sinabing oblo kasi parang islang siya sa salita na parang nasa kulungan ka. Oblo, parang gano'n. Mind na kahit may peace offering, agad kong i-decline peace off. So, kaya ko sinasabi yung mga ganitong bagay, guys, kasi ayoko kasing may mga nagko-comment na parang di ko daw nakuha. Kasi, minsan kasi yung mga punchline kahit witty, hindi ko na rin kailangang explain kasi parang self-explanatory naman eh. 'Di ba? Parang malay mo, 'di ba? Parang hindi naman kailangan lahat explain kasi kasalanan ko 'yun, guys. Hindi niyo kasi naitatanong kung bago lang kayo dito, guys. Pag nag-react ako ang haba, umabot ng 2 hours kasi hinihimay ko talaga bawat lahat eh. Pero ngayon nagre-react na lang ako sa part na talagang malakas. Sa tingin ko mas na-appreciated at kailangan bigyan ng credits, you know. Kasi talaga, guys, maniwala kayo, lines by lines ako talaga maghimay. Tuloy natin. Trono'y di na malilipat. Nakatanggap ng 4-piece tong kalabang naghihirap. Tinugma mo yung tira ko sa half-court shot.
Ang layo nun, pare. Usapang basketball, sabi niya. Patalikod, nag-fade away, putang ina mo. Paano? Paganto? Umay ka, chong. Fade away, tanga, goodbye na yon. Kung usapang sapok, ito'y sabik maibanat. Tsak bagsak nito tulog, pagsapin na ilatag. Natakot ng hinig, nabalot na silid at may kalalagyan tungpil, kaya umabot sa banig. Yay munti ka ng matenga, ulingan na... Kasi may lalagyan tungpil kaya umabot sa banig. Kasi banig kasi yung tawag doon eh. Pag bumibili ka ng mga pills, di ba? Isang banig ng pills nga, mga ganun. Yung banig, yung parang isang pack ng ano yun. By pack siya. Tuloy natin. Ng gasera na segunda mano man upil, sa butik ka lang mabenta. Butik Sa ka daw lang. ay lighter, yung speed halatang bobo. Pues lighter sa adik, makikitang wala ng ulo. Pinyata, hataw. Hindi, huwag na natin i-mention na kahit tong P mag-OT, sapat pa rin yung session. Last battle ko, nagbanggit ng pasta, carbonara, o lahat yun isinalin. Dark horse yan ang turna, pues ito na yung tuna paelyang inihain. Kaon! Na-appreciate ko yung ginagawa ni 30 kasi nakita niya na ma-maximize niya yung style niya eh. Kasi binabagalan niya yung mga words niya. Ito yung estilo ni 30, binabagalan niya yung mga words niya. Tapos yung part na proud siya at sa tingin niya punchline nilalakasan niya tapos binibigyan niya ng matinding diction para makita yung difference ng punchline at saka sa setup. Which is malaking bagay yun guys. Tuloy natin. Sa tingin ko sa second round, although much creative yung ginawa ni bibigyan ko siguro ng maliit na na puntos si Philos sa second round sa tingin ko. Kasi sa tingin ko yung ginawa ni Philos mas mas malinis, mas maganda yung angulo niya. Tapos mas marami siyang nasabi. Although bibigay ko sana kay third yung round na yun kaso pakiramdam ko parang parehas yung ginamit niyang hindi ko alam pag palaging ganun yung palaging style mo yung the way ka umatake parang nagiging redundant yun parang sa words parang paulit-ulit mo na ginagawa yung mga salita na yun lagi mo binabanggit kakasabi ko ng at the end of the day parang nakakaano na rin diba so kung ganun yung style mo yung format mo ng first round baka tapos ginawa mo ulit yung second round so parang medyo nawalan siya ng effectiveness. Pero may mga punchline siyang malakas. Sa tingin ko dahil lang kakaiba yung ginawa ni Philos nung second round, na-appreciate ko ng much better yun. So bigay ko yung kay Philos siguro. Siguro mga 0.1, 0.2 lang siguro. Pues ito na yung tuna paelyang inihain. Kaon! Although maganda yung banig, maganda yung Tuloy natin. Luchak! Third, last round na. Sorry, pare. Soon to be dad. Thank you. Pero battle is light. Feeling blessed siya. Imbes na ipa-check up mo yung dalaga, puro yaw, check ka. Kisya. Ang nangyari, yung babae dumidiskarte. Sampal sa yung muka. Biruin mo nagle-labor na nga si Honey, pinagtatrabaho mo pa. Magulang na umaasa sa magulang. Ganyan kakagulang. Hinintay pang magkalaman sinapupunan bago matauhan. Ano ipapakain mo sa kanila? Wordplay, tas puro bars? Kaya wag kang aasta-asta na pro kung di ka pa nakakapag-provide. Dumikit ka sa akin. Pero nasa flip-top na yan. At malamang, iyayabang na naman. Kaya sabay-sabay nating palakpakan. 30 from Balanga, Bataan. Kahit baguhin mo yung spelling, bugok may nauna na. Kaya anong 30, ulol, pangalawa ka na. Bars! Sinolo mo Kasi totoo mayroon ng third D. Yung kasama ni yung pala yung putang mula Balanga, Bataan kasi merong third D na kasama si Tipsy D. Shit. Naalala ko. Ang laking bagay nun. Ibig sabihin kahit anong gawin mo, pangalawa ka lang. You're just a copycat. Shit.
nga bataan. Kahit baguhin mo yung spelling, bugok may nauna na. Kaya anong 30-30, ulol, pangalawa ka na. Wow! Sinolo mo yung 1 minutes? Malamang, kasi walang ibang sumakay. Na kaya nga nakasasibay kasi wala siyang kasabay. Bakit? Kung may pilos, good kid, nego, takoma sa division nyo, saan ka pupulutin? Yan ang patunay namin na kung talagang may malakas sa Mindanao, ba't mo pa kami dadayuin? Bars! Puta ka, laki din nun. Kasi pinapakita niya kung gaano ka ano yung parang wala kang value. Hindi ka lang walang value, wala rin value dun sa lugar ninyo. Kasi kailangan pong pumunta rito kung talagang meron talagang malalakas sa inyo. Doon na brainwash si 30 doon. Kasi oo nga naman, ba't pa dadayo? Maraming malalakas dito. Kung maraming malalakas dito, dito lang ako magstay pero hindi nakita niya na para maraming malalakas doon sa lugar nila. So nag-travel siya. Napakagandang analogy doon. Ginamit mo yung motus para makilala. Abusado! At kaya dumikit ka dun sa pau para walang kaso. Ang kaso, mas pinili mong makibagay sa patag. Eto ang tanong, na kung ginawa mo lang ba yan para maka-adapt o gusto mong magpaampon? Kaya eto, initiation. Adapt o ampon kasi yung ampon yata yung tinutukoy yung ano nila Enigma eh. Merong grupo kasi si Enigma ampon eh. Kasado pareho, sabay tutok sa ulo ng 3 Camelo. At di ba mahilig kang gumatong? Kasi every time na nagti-3 points yan si Carmelo, naggagano siya try. Eto Poseidon, ubos ang baga maging abo. Pagkat ibubuhos ko lahat sa 3, total punong-puno na ako sa'yo. Dumikit ka sa akin, third. Kanina ko Kasi yung 3 puno, di ba? Ang bagay. pa sinasabi. Ba't parang di mo akalain na kanina ka patambak sa boto, ba't di mo magawang dumikit sa akin? Okay. Ang laki nun na. Tambak sa boto, di magawang dumikit sa akin. No. Wow. Marami nang bumoto sa'yo pero hindi ka pa rin makadikit sa akin. Ang laking bagay nun. Kasi it's talking about statistics. Laking bagay. Pakatalino ng pagkakagawa. Mararamdaman mo nang matalo kasi ako ang bibirin. At sa finals, di nyo na masisiyan kasi ako ang kikimkim. Nagpapanggap ka lang na adik, lagi mo lang dinadawit sa atake mo. Kasi kung tunay kang gumagamit, bakit sarap battle, mas batak ako sa'yo. I can do Wow. Ba't sa battle, mas bata ako sa'yo? Bakit ka? Nag-iba yung style niya dito rin. this all day nang walang halo na bato. Putang ina mo, tandaan mo to na di mo kinalakas yung pagbanggit-banggit mo ng sabo. Ako ang pinakamabigat mong nakalaban. Kaya kong pangatawanan. Habang ako ang kalaban ko ngayon, katamaran. Ang haba ng 2 buwan. Sa katunayan, nawala init ko. Pinaboran nyo to, kaya paano ko mabibigyan, pinagbibigyan nyo. Pero pag natalo kita, laglag na yung grupo. Kasalanan nito. Kaya fuck anong sa finals rematch namin to ni Nego. At ikaw, bumalik ka ng Davao. Magtrabaho ka, wag puro tambay. Di ka na haligi ng motos, haligi ka na ng bahay. At last, Nego, bago tayo maglaban, gusto ko lang iyong malaman na tinalo ko na yung Da Vinci, Anthony, 3D. Wala na akong dapat patunayan. Ganda nun, ha? Shit. Tagilid si 30. Ako'y tinawag na adik, ghostwriter. Bersong yan ang siyang napili. Kaya hiden kong maituturing may issue sa panghahalili. Hiden ko, halili. Nego, Kasi nagkaroon ng issue yun, di ba? Malaking bagay din yun kasi nag-file si Katrina Halili ng rape. hahalili. Nego, Andri, Pilos, kahit sinong matapat, wasak di papalarin na kahit pagsamahin, NAP, tsak bagsak tulog sa akin. Imahe ng Bisaya ang siyang tinatanaw. NAP, sus kahit NPA ay babagsak sa Mindanao. Okay. May linya yang, kung nakitaan ka ng Glock, edi dapat na i-picture ka niya. Feature yun, tanga!
Bobo you will see. Pues bibigyan ko ng LCP ng matuto sa imagery. Tangina, fuck up. That's what. May kabiyak pa tong LCP. Saluin mo itong mugshot. Oppenheimer, inaani mo. Kung highlighter, istabilo. Kasi kung usapang pick, litrato sa akin yun ang imahe ko. Ito simple na atake. Di ko sinali yung unknown sa linya. Total, sa linya ng unknown, di ka rin nasali. Sumisip-sip ka pa sa akin, baka sakali na pala rin, ending, urinalysis kasi itong pina-examine. Itong pusin na exam. Putang ina. Ako'y leading dyan. Aking arit may diin. Paangat akong titignan kahit sandalin. Paangat akong kahit sandalin. Payo kong sinintensyahan ang natanggap sa pagbuhat. Takbo mong Cinderella Ranch at babagsak sa kasukas. Panay. Ang ganda ng rhymes Panay kanina. palusot. Rubber na sneaker pa. Sagad sa buto. O reference ko'y sandal pero sapato sa'yo. Laban nyo ni Pamoso, sabi mo. Ito'y bawi dun sa gago. Sapat ni OG, sacred. Yung bitaw ang gara. Tinanong ko si Sak tungkol dun. Di daw niya nabasa, sacred ang puta. Nag-rebat pa, sabi. Tinitira mo yung noo ko. Kaya nga mataas yung narating kasi may sariling airport ako. Boom! Pinalipad yung airport ni Tanga! Buwang ka na! Kung ano-ano nabibring up mo no? Lutang ka ba? Suwak yung tira kong agaran, effort bawing-bawi. Saktong pinatong kalaban, in short maning-mani. Huling battle, maangas pa to. Bayabas ka bro! Kung namama mo yung abogado, ako naman babatas sa'yo! Pag-abot, tsak magbabayad. Sa dala kong content, tirador pag nag-deliver, COD ay cause of death. MOP ako. Sa kahit anong segment, ito na yung paniningil. MOP ko yung mode of payment. Di ba nawala ka sa pasikot-sikot? Pwes ito'y up ng iyong malaman. Galaw kaliwat kanan, malinis trumabahong minamapyang kalaban. Malinis trumabaho, maganda yung part na yun. Minamap yung kalaban. Mafia kasi grupo yun tapos minamap. Nafe-feel dito ni MZ yun. Kasi lagi nakakaroon doon si Arik ng intensive. Diba, nare-realize na, hirap din pala maging. Tuloy natin. Malaman, galaw kaliwat kanan, malinis trumabahong minamapyang kalaban. Bawat titik sa'yo, kada pihit abo, now I interrupt. O di ba nanahimik kayo? Yung puno tatablahin, igagatong, pisihigatong gagong to, sakto. Piyesa'y nagmula sa tree para sa kabaong mo, badibag! Yung third round, bibigay ko kay third D. Sa tingin ko, mas malinis yung ginawa niya, mas marami siyang punchlines. No wonder, hindi siya masyado nagbigay ng punchline ng maayos doon sa second round. Kasi ang dami niyang pakulo Although meron mga part doon na sa tingin ko, pwede pang ma-improve. I think that's yung pinaka-strongest rounds niya, yung third round. Ang dami niyang binigay doon na hindi ko naman kailangan pa-explain. Alam niyo na rin naman yun. Matalino naman kayo siguro guys Sa tingin ko, na-appreciate yung ginawa ni third D. Yeah. Di lang ako parang sobrang na-shock na. Kasi pakaramdam ko parang may mas-shock ako parang, kasi guys, pag matagal ka na talaga sa panonood lagi ako nanonood na ngayon ng mga laban dahil sa request. So parang yung ganitong style, parang na-appreciate ko na kagad. Di na ako nasa-shock. Kasi pag first time mo lang talaga parang mas-shock ka talaga Pero dahil marami ka nang napapanood, parang okay na rin pala. Ganun pa man guys, sa tingin ko nakuha ni 3D. Pwede ko nga ibigay yung second round din kay 3D, pero binigay ko na kay Philos yung part na yun para kahit paano. Kasi akala ko makuha ni Philos yung third round Kasi ang ganda rin yung mga angles niya ng second round. Pero third D, nakuha ni third D sa tingin ko. Nakuha niya rin yung yung appreciation ko. So bibigay ko yung
yung third round para kay 30. So, 1 and 3 siguro. Hindi ko alam kung kung manalo naman si Philos, parang pareho naman silang magaling talaga eh. Gahibla lang talaga eh. Mas marami lang nasasabi si Philos. Ang advantage ni Philos, marami siyang nasasabi. 'Di ba? The more na marami kang nasasabi, mas malaki yung posibilidad na makakuha ka ng maraming punchlines na mas tatama ng klaro. Yung kay 30, maganda rin yung intensity niya, may crowd reaction siya, maganda yung performance level niya, kung paano niya dinideliver pa. Ang ganda rin. Package. Galing. Motos Battle League, Sukdulan 2, Pedestal 2 Tournament, Semifinals, tangin na hindi pa Hawak ko na nga pala yung premyo para sa finals. Itatabi natin to. Baka titigil-tigilan yung mga ganyan, mapupunta kayo sa sa mga meme ng YouTube, yung mga magugulo na ng mga tawag dito. Mga magugulo na sa battle kung mamememe kayo, memes, mga memes. Lagyan natin yan. Salamat sa pagsuporta sa amin live at online. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang sa YouTube channel namin, Facebook page, Motos Battle League, at silip kayo sa Godbars Clothing Shop. Salamat sa Pastry Vapors, Aspire, Pastry from Manila, Bakers. Nico Manning, maraming salamat. Pero boto ng Hurado, mag-a-advance sa finals, 5-0! Magingay para kay 30! Okay na yan siguro. Gusto ko humingi ng sorry. Gusto ko humingi ng sorry syempre sa kasama ni Pilos, yung girlfriend niya. Wala kang bakit. Wala namang, ba't mangingi ka pa ng sorry? Well, battle lang yan. Hindi masyado nyo dinidib. Hindi kayo pwede dyan. Hindi kayo pwede magganyan-ganyan. Last mo na yan, 30 ah. Ganyan talaga sa battle rap eh. Kailangan mong gawin lahat ng nasa arsenal mo, lahat ng mga bala mo, kailangan mo gawin. Maintindihan na nila yun, hindi mo na kailangan mag-sword. Maintindihan nila yun, laban kasi yan talaga. Ganyan talaga dyan. Maintindihan nila, bastusan talaga dyan. Yan yung pinasok ninyo na larangan, expect nyo na yung mga unexpected. Ganun talaga. Alam doon, kailangan nyo talaga sabihin. Shout out sa magina ko. Tignan natin ang angas mo, Nego. Salamat sa mga sumuportan mula nung sana. Ang laking potential din nito ni Philos. Maganda yung third round niya sa tingin ko. Dapat, parang pakiramdam ko, pinag-iisipan ko, bibigay ko kay Philos yung third round. Pero sa tingin ko, yung intensity na ginagawa ni 30, mas tumatak yung mga bagay niya. Tuloy natin. Yun na lang pala guys, maraming salamat. Ang ganda ng laban guys. Siguro, wala lang ako sa sobrang mood. Hindi lang ako masyadong ganun ka-excited. Kasi, dahil nga, dami rin kasi sa isip ko na kailangan kong gawin eh. So, pasensya na kayo guys, kung di man ganun ka, yung reaction ko. Pero, na-appreciate ko ng sobra yung battle, I promise you. Kaya kung meron man dapat humingi ng pasensya ako yun. Kasi pakiramdam ko, yung mood ko hindi sapat para sa panonood nito. Maganda rin kasi manood ng reaction video na pag nandun ako sa 100% eh, di ba? Kasi habang nakikinig ako, meron mapasok sa isip ko yung stress ko, yung work ko, yung gano'n. Dahil ko iniisip guys, I promise you guys. So I'm really really sorry, Pero gano'n pa man guys, sana nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy ako yun eh. Kaya nga natutuwa rin ako sa reaction na to, sa video na to. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala na Good Vlog Pro. Bibigyan ko to ng 10 kasi maganda yung battle na to. Peace out.